Yo 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 yo! For today's video, samahan nyo ko sa aking gagawing project. As you can see guys, dalawang WRM V9 ang nakikita nyo sa video na to. Isang WRM V9 na ball core at isang WRM na standard. Paano nga ba ako napunta sa puntong ito? Ganito kasi yan guys, story time muna. Naruin ko kasi guys yung WRM V9 ko na ball core. Kasi habang nagsosolve kasi ako guys sa V9 ko, laging nabuka yung corner niya. As in guys, nabuka talaga. Pero hindi naman guys nakaka-apekto sa performance yun ng pagbuka niya. Pero guys, nakakairita siya. Yung tipong flawless yung pag turn mo, tapos biglang bubuka na lang sa last layer. Aray ko ah. Tapos guys, bigla ko naalala yung isang video sa Cubicle. Yung nire-review nila guys, yung RS3 MV5. May kaso rin siyang pagbukas sa corner. Tapos guys, yung solusyon nila doon para hindi na bumuka is lagyan ng glue yung pinakaloob. So, ayun nga guys, ginaya ko, nilagyan ko ng glue yung loob ng corner ng WRM V9 ko. Ang kaso lang guys, after ko malagyan ng glue yung pinakaloob ng corner niya, tapos guys, nung ipapasok ko na yung isang piece ng corner, biglang tumigas agad yung glue. At ganito guys, yung kinahinatnan ng paglagay ko ng glue. Tumigas agad guys yung glue, tapos hindi ko pa masyadong nasasara yung corners. So ayan, nakabuka na siya, tapos nakadikit na, hindi ko na matanggal. Pag pinilit ko naman yan guys, mababaklas yan, masisira lalo. So ito yung nakita kong solusyon guys para ma-transfer ko yung dating WRM V9 ko na ball core sa standard na WRM V9. Tapos gagawin kong ball core yun. Okay, let's go. At yun, dito nga guys makikita nyo na yung WRM V9 ball core ko ay wala ng corner magnets kasi kinuha ko na siya guys. Ayan din kasi guys yung minor issue ng WRM V9 na ball core. Yung corner magnet niya guys is natatanggal. Mahina yung pagkakaano ng glue nila. O hindi ganong karaming nailagay na glue para dumikit siya lalo. At dito nga guys, tignan nyo guys. Ayun yung corners niya nasira. Ayan kasi guys, yung part na sinasabi ko na lagi nalalaglagan ng magnet. Tapos guys, dinikitan ko yan, nilagyan ko ng sobrang daming glue. Ngayon guys, hindi ko ine-expect na tatanggalin ko rin yan. Tapos ayun, nasira na sobrang dami ko nalagay na glue kasi sobrang dikit. Ito nga guys, nangyari sa kuko ko guys, habang tinatanggal ko yung magnet dyan sa part na yan. Pero guys, yung ibang corner magnet na ginamitan ng factory glue is madali agad natanggal. Diyan lang talaga ako nag-struggle. At ito nga guys yung mga corner magnets na tinanggal ko. Ayan nakadikit dyan sa screwdriver para hindi mawala. At yun guys, dito nga tinanggal ko yung edge part ng WRM V9 na may repelling magnets. Ayun guys, as you can see guys, na-attract siya. Ayun yung palatandaan guys, para hindi tayo mamali ng polarity ng magnet natin kapag inilagay na natin siya sa WRM na standard version. At dito nga guys, sa part na to, pinagtatanggal ko na yung pieces sa mga corner ng WRM standard version natin para ilagay ko na yung mga magnet na tinanggal ko sa ball core version. Let's go! At yun nga guys, ganito gagawin ko dyan is yung magnet na sa corner, lalagay ko dyan sa edge repelling magnet kasi nag-attract yan. Tapos kasakto yan dyan guys kapag pinasok ko yan dyan sa may corner ng standard version. Gets ba guys? Basta guys, magtiwala na lang kayo. At dito nga guys, binubuksan ko na yung glue para madikitan na. Ayan guys, kung makikita nyo guys, dinidikatan ko na yung corner dyan sa may butas. Tapos ayan, yung connect na magnet, ilalagay ko dyan. Yan. Tapos guys, didiinan mo yan sa pinakaloob para pumasok at masecure na hindi na siya malalaglag. Ganun lang kasimple guys yung gagawin natin. So, papakita ko pa ba? Wag na, kakat ko na yan. Basta guys, ganun lang ginawa ko dyan sa video na to. Lagay ng magnet dun sa edge repelling, sabay lalagyan ng glue yung butas ng corner slot natin. Tapos guys, yung magnet na nilagay natin sa edge repelling is papasok natin doon sa may corner. Yan. Sabay guys, panggigigilan mo. Hindi, joke lang. Yan, didinan mo lang yan dyan para pumasok siya. Yan, ganun lang kasimple.
At yun nga guys, tapos na nating lagyan ng mga corner magnets itong corner ng WRM standard natin. At dito nga guys, tinanggal ko na yung mga piece din ng WRM ball core natin. Yan, ipagpapalit-palit ko na yan. Bali guys, kukunin natin yung ball core tapos ipapalit natin sa standard version. Sabay guys, yung maglev, kukunin natin yung mismong buong dual adjustment tapos ipapasok natin dito sa standard version. Yung center guys ng WRM ball core natin or yung turquoise na kulay is hindi ko siya ipapalit doon sa bagong WRM ball core ko. Makikita nyo guys sa dulo ng video kung bakit hindi ko pinili yung turquoise na kulay ng center at mas pinili kong piliin yung kulay puti. At yun, dito guys, natanggal ko na yung mga screw dito sa ball core natin at pinunasan ko na dito guys yung ball core natin kasi maraming lub-lub din yan guys, nalalagyan din siya ng mga langis-langis. At dito nga guys sa part na to, ito yung sinasabi ko guys, nakukunin ko yung isang buong dual adjustment at isa-swap ko siya ng buong buo. Ayan guys, so makikita nyo yung maglev natin is nasa center, na siya, puting center na siya. At yan, lalagay ko na siya sa ball core. At dito nga guys, nakakatatlong pa lang ako lagay tapos magpapaalam na ako dyan kasi malolobat na yung cellphone ng kuya ko. Tapos dito guys, sumisenyas pa ako na 3% na lang. At ito nga guys yung part 2 ng video natin. At dito guys sa part na to is nalagay ko na yung maglev dun sa white internal natin. Tapos okay na yung corners, tuyo na yung mga magnet na nilagay natin. At yung dahilan nga pala guys kung bakit ako nagbibideo ulit, kasi guys yung edge repelling magnet natin sa WRM ball core natin is hindi ko pa nalalagay dun sa standard version. Ayun guys, so dito guys, so wala na yung ball core. Kasi guys yung ball core is dito, nalipat ko na sa standard version. At ito nga guys yung corner magnets natin, okay na. At ito nga guys, papakita ko. Ayan guys, so as you can see, maglev na yan guys, hindi na siya spring. At dito nga guys, papakita ko sa inyo yung edge nito standard version. Ayan guys, so puti pa siya guys. Hindi ko pa nailalagay yung may edge repelling magnet dito sa standard version natin. At dito nga guys, tinitignan ko yung auto alignment ng bagong WRM ball core natin na standard version dati. Ayan guys, so makikita nyo malakas naman siya. Pero guys, hindi siya ganong ka-smooth kasi nga wala pa yung edge repelling magnet. At ayun nga guys, pinagtatanggal ko na yung edge piece natin sa bawat isang core. Sa bawat isang cube kasi natin yan. At dito nga pala ako guys nag-start sa yellow side para hindi ako malito. At dito nga guys sa part na to, pinagbabaklas ko muna yung edge piece natin para makuha ko yung edge pit. Yan, tapos ipapalit natin yung puti dun sa dating ball core. Tapos yung dating ball core na may edge repelling magnet, ilalagay natin sa may standard version na piece. At yun nga guys, tapos ko na nabaklas lahat ng piece. At ito na nga guys, yung may edge repelling magnet is ilalagay natin sa piece na standard version o yung matte finish niya. At yun nga guys, tapos ko na ipalit yung piece. At yun, lumipat na agad dito sa gitna. Tapos na yung yellow side at dito naman sa gitna. At ayun nga guys, pinagbabaklas ko ulit yung mga edge part. Yan, pinagbabaklas ko na yan. Tapos papalit ko ulit yung may edge repelling magnet doon sa may standard version na matte finish. At dito nga guys, pinapakita ko yung white or yung primary internal natin ay may ball core, tapos yung turquoise ay wala. At yun nga guys, tapos ko na ilagay yung may edge repelling magnet sa bagong WRM ball core natin. At ito nga guys yung dating WRM ball core natin na may UV coated na nasira ako, biset. At kaya guys, mas gusto ko yung matte finish dahil dito guys, nababakbak kasi guys yung UV coated ng WRM B9. Tapos hindi komportable sa kamay ko siya guys. At ito na pala guys yung bago nating WRM ball core na matte finish. Ayun guys, so pansin nyo guys, medyo lumakas ang auto alignment niya. Kasi nga guys, yung edge repelling magnet is nailagay na natin dito. At ito nga pala guys yung dahilan kung bakit hindi ko nilagay yung turquoise na kulay na center. Ayun guys, so pansin nyo guys yung green nila, parang magkaiba sila.
Kasi guys, kapag primary internal yung ginamit o yung kulay white, parang mas maliwanag siya tignan guys sa labas. Ayun guys, so pansin nyo dito sa may turquoise na kulay, parang kulay dark siya, 'di ba? Ewan ko guys, kung ako lang nakakapansin nun nag-iiba talaga yung produce ng kulay guys kapag primary internal yung ginamit compare sa turquoise, sa black, mga ganun guys. At yun nga guys, mukhang hanggang dito na lang yung video natin. Salamat sa panonood dito sa project New WRM V9 ball core natin. Mwah!